So dumako po tayo sa pangaral ng salita ng Panginoon. We'll have a break at 1 Corinthians. Tayo po ay nasa Hebrews chapter 4 ngayon. At ating pong mga talata is from verses 14 hanggang verse 16. Babasahin po siya sa MBB translation. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamta natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. So ito pong salita ng ating Panginoon. Sana po lahat tayo ay mapagpala ng buhay ng mga salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa panalangin. Let's ask the Lord for guidance as we journey through the text. Let's pray. Kami po'y muli nagpapasalamat o aming dakilang Diyos sa kabutihan ng pagpapala sa amin ng iyong salita. Nawa po ay aming kunin ang tamang kahulugan nito, tamang aplikasyon upang makinabang kami sa aming mga buhay. Hinihiling po namin ang paggabay ng iyong banal na Espiritu habang aming nilalakbay ang bawat nilalaman ng talatang ito at upang mapag-ingatan po ang mga minamahal mong tupa sa kamalian, Panginoon, at sila'y makakain ng masustansyang pagkain ng iyong salita. Sana iilayo mo ako sa mga pagkakamali at isabay mo po, Panginoon, ang paalala sa akin na bagamat ako ang mga ngaral ng mga bagay na ito, ay ako man po ay nangangailangan pa ng mga bagay na aming mapupulot mula po sa aming teksto. Pakilayo po kami sa lahat ng kaabalahan ng diwa. Ilayo mo po kami sa mga tukso ng kaabalahan habang kami ay nakikinig sa pangangaral ng iyong salita. At muli mo po nawang pakilusin ng iyong banal na Espiritu upang gamitin ang iyong salita at ipakita po sa amin ang iyong dakila na anak. Maraming salamat po, aming Panginoong Diyos. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. As all of us are familiar, dahil malimit kapag tayo may Lord's Supper, ako'y dito pumupunta sa aklat ng Hebrews. Ito ay isa actually sa mga nais ko talaga na i-expound na aklat ng Biblia. Wala pa lamang akong oras upang ito ay magawa dahil tayo ay may mga ginagawa pang serye sa ibang mga sulat sa Bagong Tipan. Subalit ang pinakatema o ang dahilan ng author ng Hebrews ng pagsulat niya ng sulat na ito sa mga Kristiyanong Hebreo ay upang palakasin ang kanilang loob ng dahil sa dami ng kanilang dinaranas na pag-uusig at pagdurusa na nagdudulot sa kanila na sila ay matukso na himuwalay sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Hebrews chapter 4 na ating tinitingnan ngayon ay pagsasalaysay ng author ng Hebrews ng history or kasaysayan ng panahon ng Exodus upang himukin ng mga Kristiyanong Hebreo na manatili sa pananampalataya kay Hesukristo upang kanilang makamtan ng may kahustuhan or with a consummated kind of experience ang pangakong walang hanggang kapahingahan sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kung noong lumang tipan na pansamantalang kapahingahan ang ipinangako at anino lamang siya ng walang hanggang kapahingahang binitbit ni Hesukristo, ay hindi nakapasok ang marami sa mga Israelita sa lupain ng kapahingahan na tinutukoy ng ating Panginoong Diyos dahil sa kanilang kawalang pagsampalataya o kanilang paglayo sa profesyon ng pananampalatayang kanilang naunang ipinrofess noong mga panahong yon. Gayon din, lalo na sa Bagong Tipan na ang katuparan ng tunay na kapahingahan na dinala ng ating Panginoong Hesukristo ay sinasabi ng author ng Hebrews na hindi magkakamit ng walang hanggang kapahingahan ang mga walang pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tinutukoy dito is consummated experience of salvation na bagamat mayroon ng kaligtasan ang mga tunay na sumampalataya kay Kristo pero hinihintay pa rin natin ang kahustuhan nito come our face-to-face experience with Christ na tinatawag natin sa salvation blessings na glorification. Pero, kaya may paghimok na ganito, hindi ito nangangahulugan o nagpapahiwatig na ang kaligtasan ay nawawala kung sakaling ang isang tao ay nagkaroon ng kapahayagan ng pananampalataya pero eventually parang nagbago ang kanyang isip. O dahil siya nadala sa kanyang karanasan, siya ay tumuwalag sa pananampalataya, therefore salvation could be lost. Totoo ang sinasabi ng kasulatan na hindi natin maaaring maiwala ang ating kaligtasan dahil in the first place, bagamat tayo ang tumatanggap nito mula sa Panginoon, hindi tayo nagpapanatili at nagtatangan
ng ating kaligtasan, nananatiling ang ating Diyos na tapat sa kanyang pangako at hindi kailanman magbabago ang kanyang isip ang humahawak sa ating kaligtasan. At dahil pinangako niyang salvation is eternal, salvation cannot be lost in any way, shape, or form. Ang mga tao na nagkaroon ng kapahayagan ng pananampalataya kay Hesukristo, na eventually ititiwalag sa pananampalataya sa Kanya at hindi na muling manunumbalik sa pananampalataya, ay nangangahulugang ito'y sintomas na ang kanilang kaunahang pagpapahayag ng pananampalataya ay hindi naman talaga totoo or legitimate. So no salvation was lost because no salvation was found anyway doon sa mga tao na ganon. At dahil kabilang sa mga bagay na hinihimok sa atin ng salita ng Diyos ay ang ating patuloy na pagsusuri ng ating sarili, bagamat ating kinikilala na tayo ay may kaligtasan kay Hesukristo, nararapat lamang na ating panghawakan na ang mga tunay na may pagsampalataya initially into our Lord Jesus Christ by faith alone in Him, coupled with repentance of sin, itong mga ito ay magpapatuloy at hindi kailanman maapektuhan ng kanilang mga pagdurusa o iba't ibang karanasan sa buhay na ito, kahit gaano man kahabdi at times ang mga bagay na ito ang kanilang magiging pananampalataya. It may be challenged, yes, that's true. It may be weakened at some point, but it will never be lost because the Lord our God is faithful to keep us. Kahit tayo naman ay hindi deserving ng pagpapanatiling ito ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, sa ating pagtingin ito yung bandang huli o yung mga conclusive passages of Hebrews chapter 4 na matapos talakayin at pag-ibahin at gamiting ilustrasyon yung tinatawag nating pansamantalang kapahingahan in the Old Testament at yung eternal na kapahingahang bitbit na Hesukristo sa New Covenant or sa New Testament, dahil nga pinanghihinaan ng loob at natutokso at mayroon ng mga nahuhulog sa kasalanan ng pagtiwalag sa pananampalataya at iba't ibang makasalanang pagresponde o pagtugon sa kanilang hindi magandang karanasan. Ang mga Hebreyong sinusulatan ng author ng Hebrews, napakaganda ng kanyang ginawang pag-i-encourage, paghihimok, pamanhik sa mga tao na ito, sa mga Kristiyanong ito, upang sa kabila ng kanilang mga karanasan at sa tuksong napakatindi na sila'y humiwalay sa Panginoong Hesukristo, ay sila'y himukin na manatili sa pananampalataya. The main argument of the letter to the Hebrew believers ng writer na ito is always Christ is better. Mas mainam si Kristo sa kahit ano pa mang pwedeng maging alternatibo ng isang tao pagdating sa kanyang spiritual na buhay o di kaya naman sa kanyang pagharap sa mga pagsubok sa kanyang pananampalataya. These verses that we have this morning are very encouraging verses, not only to those who are experiencing the persecution at their day, pero ako ay naniniwala ng paghanggang ngayon na hindi man kaparehas mismo ng kanilang mga dinaranas ang ating dinaranas ngayon, ngunit ito ay may mga talagang hustong aplikasyon pa rin sa ating buhay bilang tayo, bagamat tayo inaasahang malakas, bilang yun ang description ng Biblia sa atin, bilang mananampalataya ni Kristo, only because we should be strengthened in the Lord. Subalit hindi natin maaalis na tayo ay daranas parati ng mga panahon ng kahinaan sa buhay na ito. At pag tinukoy natin yung panahon na kahinaan, pag susundan natin yung mismong konteksto ng ating mga talata ngayon, nakakabit ng encouragement ng author ng Hebrews dito sa mga sinusulatan. Ang kahinaan ay specifically being pertained to as our remaining sin. Dahil sa verse 15, ang sabi dito, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. At kaya natin ang tinutukoy ditong kahinaan ay mga nananatiling kasalanan dahil ang kanyang biglang ginamit na pag-pertain sa punong pari as an encouragement in relation to our weaknesses or infirmities ay ang alin? The ability of our shepherd king, of our great high priest, to not sin. Hindi siya nagkasala bagamat tinukso siya sa lahat ng paraan. Therefore, ang konteksto ng kahinaang ina-address dito ay ang kahinaan nating lahat ng mga Kristiyanong nananatili habang tayo patuloy na pinapalakas at pinapapatatag ng ating Panginoon sa paraan ng pananampalataya. And that is the real issue that we still have to deal with bilang tayo ay nasa stage of sanctification, and that is our remaining sin. At sa mga panahon, kilalanin natin at ating i-acknowledge na tayo ay nasa panahon ng kung saan ay nagtatampisaw tayo sa mga tukso at nai-intensify ang mga tuksong ito ng iba't iba nating karanasan sa buhay. That is usually what circumstances
do, or at least what Satan does to our circumstances, especially yung mga non-preferred ones na circumstances natin, Satan uses it in order to intensify the temptation to sin against God. At ganoon na nangyayari sa mga mananampalatayang Hebreo. Pero dahil nga ang ating pinakapunong pare, bagamat hindi nagkasala at walang kapasidad magkasala, ay kagaya natin nakaranas ng realidad ng tukso. Ngunit hindi nagpatahulog dito at siya ay humarap sa Diyos upang mag-alay para sa atin, at ang kanyang pag-aalay para sa ating kapatawaran ay tinanggap mismo ng ating Diyos Ama. Tayo ay makatitiyak that we already have victory in Christ, and that should encourage us all to face our remaining weakness relying on Christ alone sa pamamagitan ng verse 16, ng hindi pag-aatubiling lumapit sa trono ng mahabagin nating Diyos. Alam nyo, kaya ito ay napili ko bilang ating mga talata ngayon sa pagdaraos ng Lord's Supper. Ito ay kabilang sa mga tinatawag nating New Covenant blessings. At kapag tayo ay naglo-Lord's Supper, inaalala natin yung pagtataguyod ng ating Panginoong Jesucristo by way of His sinless life, death, and resurrection of the New Covenant on behalf of the people na inhirang ng ating Diyos Ama upang mapabilang sa mga tatanggap ng pagmamana o mamanahing mga bagay na nakapaloob sa bagong tipan. Kaya nga sana, kung itong mga salitang ito, nung panahon ng mga naghihirap o di kaya naman ay humaharap sa kanilang remaining sin, sa kanilang mga kahinaan, na mga Kristiyanong Hebreo ay na-encourage at in-encourage sa paraang ganito ng writer ng Hebrew. Sana sa biyaya ng Panginoon, kilusin ng bawat isa sa atin ng banal na Espiritu upang tayo rin ay ma-encourage. Makatanggap din tayo ng comfort mula sa mga salitang ito ng ating Panginoong Diyos na buhay na kanyang mga salita. Hebrews 4:12, binanggit na ang salita ng Diyos ay buhay. Bago tayo dumako sa mga talata natin ngayon, na sana ang mga bagay na ito ay hindi lamang mag-convict sa atin, hindi lamang magpalakas ng ating loob, ngunit maghimok sa atin na napakamapagbiyaya ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa pagtalakay natin sa ating mga talata ngayon, verses 14 and 15, it explains what Christ has done and what Christ remains to do. And as a result, we can come close with confidence to the throne of grace. Para tayo rin ma-encourage na sa mga panahong tayo nasusubok ng mga tukso, na mamataan nating nahuhulog tayo sa mga tukso ng paulit-ulit, o di kaya naman tayo nagrereklamo sa halip na manatili mo pagpasalamat sa tuwing tayo ay nagdurusa, upang sa halip na tayo ay magkaroon ng mga kaisipan at magpatangay sa mga kaisipang lumayo sa Diyos pagdating sa mga panahong iyon. Nang dahil sa ginawa at patuloy na ginagawa ni Kristo para sa atin bilang ating tagapamagitan, sabi ng ating teksto, bilang dakilang pinakapunong pari, tayo sa halip na lumayo, sa halip ay huwag mag-atubili. Sabi ng verse 16, na lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Kaya nga mga minamahal na tupa ng Panginoon, mula po sa ating teksto ngayong umaga, ito po ang ating mensahe. Ang nag-alay na walang salang mapakiramay na si Jesucristo ay nagbibigay kumpiyansang makalapit sa Diyos ang mga Kristiyano. Ang nag-alay na walang salang mapakiramay na si Jesucristo ay nagbibigay kumpiyansang makalapit sa Diyos sa mga Kristiyano. Tatlo po ang ating titingnan pag ninilay-nilayan natin bilang paghahanda sa ating banal na hapunan sa mga talata natin na sana maka-encourage sa atin and henceforth preparing us to in partaking of the Lord's Supper. Ang dalawa pong una, ang una po ay ginawa ni Kristo, ang ikalawa ay ang patuloy na ginagawa ni Kristo, ang ikatlo ay ang pinagagawa sa atin na bagamat ito'y utos, ngunit ito'y kapakinabangan natin nang dahil sa ginawa ni Kristo na tapos na at sa patuloy na ginagawa ni Kristo para sa atin magpanghanggang ngayon. Ito po yung una, ang pag-aalay ni Kristo para sa mga pinatatatag na Kristiyano. Ang pag-aalay ni Kristo para sa mga pinatatatag na Kristiyano. Ang ikalawa, ang pakikiramay ni Kristo sa mga pinanghihinaang Kristiyano. Ang pakikiramay ni Kristo sa mga pinanghihinaang Kristiyano. At ikatlo, ang pagsalalay kay Kristo ng mga pinalalapit na Kristiyano. Ang pagsalalay kay Kristo ng mga pinalalapit na Kristiyano. Atin pong tingnan yung una. Ang pag-aalay ni Kristo para sa mga pinatatatag
na Kristiyano. Alam niyo po, napakabigat ng dinaranas ng mga mananampalataya ng Hebreo. That's why really it intensified Satan's temptation to them to depart from the faith, to depart from believing and trusting the finished work of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, matapos ipaliwanag at gamitin bilang pagpababala, somehow, at pagpapaalala that Christ is the better rest compared to the Old Testament rest, ang panawagan ng sumulat ng Hebreo sa mga Kristiyanong Hebreo ay ito: kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Ganun naman talaga eh. Sa mga panahon na tayo ay nakakaranas ng panghihina, one of the best advice that we can get or we can hear, especially we can get from the Word of God, is God Himself saying to us. Ang Diyos mismo ang nagsasabi sa atin na tayo ay magpakatatag sa pananampalataya sa Kanya. Everything in the Christian life is a life of faith. From salvation, through sanctification, and even until the end, in glorification. Kahit may mga awitin at sinasabi rin mismo sa Biblia, one day we shall live by sight, it never eliminates faith in the process. Faith will go on. Di ba nga, ang sabi, 3 things shall remain: faith, hope, and love. Mananatili yung pananampalataya. Sa mga panahon ngayon, ang ating mga pananampalataya ay nasusubok. Darating ang panahon na ang pananampalataya natin hindi nasusubukin. Kapag kaharap na natin ang ating Haring Pastol na ating pinakaasam. Pero sa mga panahon ngayon, isa sa mga bagay na dapat nating marinig sa isa't isa, at isa sa mga bagay na dapat nating laging maging dahilan kung bakit tayo tututok sa salita ng Diyos, ay upang ang Diyos mismo ang ating mapakinggan by reading and meditating upon His Word, na tayo ay magpakatatag sa Kanya. Be strong in the Lord. You are strong, pero sinasabi ng Panginoon dahil dapat tayong magpakatatag sa Kanya. At hindi lamang sinasabi sa atin ng Panginoon kung bakit tayo dapat magpakatatag, kagaya ng sinasabi sa mga taga-Hebreo. Hindi lang siya basta, I'll give you an advice, magpakatatag ka, and that's the end of it. Pero ang ginagawa ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pinagsulat ng sulat sa mga Kristiyanong Hebreo ay kanyang muling inilantad ang dahilan. Ito'y bilang paalala na sa mga nanghihina ang loob ng mga taga-Hebreo at sa mga nagkakasalang mga Kristiyanong Hebreo, ang paalala ng tinapos ng gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ano man ang mangyari, mga minamahal niyang tupa, pakatandaan natin na hindi dapat kailanman madiktahan ng mga karanasan sa ating buhay, maging ng mga tukso. Minsan kung tayo may nahulog sa tukso, and please don't treat this as a license to sin. Pero sa mga panahong namamataan nating nahulog tayo sa tukso, nadadala tayo ng ating mga paghihirap, mga pagdurusa, wag nating hayaan sa ating mga kaisipan at sa ating buhay na diktahan noon ng pagiging lehitimo ng tinapos na gawain ng ating Panginoong Hesukristo. No sin, though this is not an excuse to sin, but no sin can outsin the grace of God. And secondly, no amount of suffering or difficult circumstances can ever erase what Christ has already done. Yun ang kailangan natin pakatandaan, dahil dito dumako ang writer ng Hebrews. Ang sabi niya, dahil mayroon tayo. Tumigil muna tayo doon. First argument, someone represented us. Kaya napakahalaga nung yung tinatawag nating phrase na dahil mayroon tayo. That is a representative word or phrase. May kumatawan kasi sa iyo. Bakit hindi ka dapat ka manatili at magpakatatag sa pananampalataya, ano man ang tukso, ano man ang nararanasan natin, ma-realize man natin tayo'y nagkakasala? For us to have genuine repentance, which is a symptom or sign that we are really in the faith, ay yung kamalayan na may umako. Yung kamalayan na mayroon kang ulo. You have a head, a federal head. Yung kamalayan na mayroong kumatawan sa'yo at kumatawan sa akin. Na ang kumatawang ito, hindi lang basta kung sino-sino, siya ay dakila at siya ay anak ng Diyos. Ang sabi rito, siya ay dakilang pinakapunong pare, at sa huling pangungusap ng verse 14, siya ay walang iba kundi si Jesus na na anak ng Diyos. Hindi basta-basta ang kumatawan sa atin. Yung meron tayong iyon,
Kung tutuusin, kung titingnan lamang natin ang ating mga natural na paghihimagsik at pagkamakasalanan laban sa Diyos, hindi tayo nararapat to use a possessive phrase pertaining to the Lord Jesus Christ. Kung isipin mo, meron tayo, it's like, actually, hindi lang it's a possessive phrase saying that somehow we have ownership of Christ in terms of Him being our representative. Pero not because dahil tayo ay may karapatan to hold that phrase that we have ownership of Christ as our representative, hindi dahil sa tayo ay mas mataas ang otoridad kaysa kay Kristo or anything with that idea. Ngunit lagi nating tatandaan, the reason why Christ is ours, especially as our mediator, as our representative bilang ating kinatawan, is because first and foremost, the Lord God have decided sovereignly, unconditionally, that we be His. Na tayo maging Kanya. Noong mga nakaraan nating linggo, ating napagtanto muli na sa kabila na wala tayong halaga, binili tayo sa napakamahal at hindi maabot na halaga. At ito yung buhay ng kumatawan sa atin. Kaya natin nasasabing mayroon tayo. May kumatawan sa atin. Eh dahil sa katotohanan tayo ay binili ng Diyos. Tayo ay ginawa niyang Kanya. At ang naging daan, ang naging pambili, ay ang dakilang pinakapunong pari. Kaya ito'y dakilang pinakapunong pari. This is somehow a comparative statement. Una, comparative in a way na no one compares to Christ. And comparative na dahil nga kasama sa paghihimok sa mga taga-Hebreo, ay ialis sila doon sa notion na bumalik sila sa lumang sistema ng lumang tipan. Dahil isa sa mga primary persecutors nila ay yung kanilang fellow Jews na nanatiling humahawak sa tinatawag nating Judaism. Ang isa pang comparison is, si Kristo ay talagang dakila, hindi maikukumpara maging sa mga punong pari ng lumang tipan, noong Levitical system. Yung Levitical system. Sabi nga ni Arthur Pink sa kanyang aklat na The Divine Covenants, and I quote, "Everything in the Levitical system was typological and preparatory, paving the way for the new and better order." At Christ is really is indeed great. Dakila, hindi maikukumpara sa kahit sino at sa kahit sino pa mang naging pinakapunong pari noong lumang sistema, nung lumang tipan. Sapagkat kung makikita natin sa iba't ibang dako ng Hebrews, makikita natin na pag pinagkukumpare ang pagkapunong pari ni Kristo kumpara sa Levitical na sistema ng pagkapari, ang mga pari noon ay nag-aali para sa kanilang sarili, dahil sila rin ay makasalanan, sila ay namamatay, kaya hindi walang hanggan ang kanilang pagkapari. At ang kanilang pinapasukan na sanktuaryo ay walang iba kundi yung pansamantalang sanktuaryo na anino lamang ng tunay na sanktuaryo sa langit. Subalit si Kristo, kagaya ng sabi sa ating teksto, ang dakilang pinakapunong pari na pumasok na. Kaya natin makikita na ito'y tapos ng gawain. Ang ating pinakapunong pari, ang ating haring pastol na si Jesucristo, na siyang dapat nating dahilan kung bakit tayo dapat maging matatag o magpakatatag sa ating pananampalataya, ay dahil tapos na ang kanyang ginawa, siya ay pumasok na. Hindi siya yung paulit-ulit na pumapasok para mag-alay, ngunit tapos na ang kanyang ginawa. Pumasok na siya sa kalangitan at saan? Hindi sa harap lamang ng isang sanktuaryo na bagamat tinatawag na the Holy of Holies, ngunit anino lamang ng totoong sanktuaryo. Ngunit ang kanyang pinasukang sanktuaryo sa kalangitan ay ang tunay na dahong kabanal-banalan na naroroon mismo sa harap niya ang ating Diyos Ama. At nung panahong siya ay pumaroon, bagamat hindi binanggit sa ating teksto, wala naman siyang ibang ginawa doon kundi ialay ang kanyang sarili bilang pinakapunong pari, na ginagampanan niya yung office ng mediator as part of establishing the new covenant. Ang ginagawa dito ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lang niya iniharap ang kanyang sarili bilang office bearer. Ito po ako bilang pinakapunong pari ng iyong mga hinirang. The high priest forever in the order of Melchizedek. Not only that, pero ito po ako, hindi lang bilang pinakapunong pari, ngunit ito rin po ako bilang ang alay
ng pinakapunong pare, I am both the high priest and the sacrifice on behalf of your people. Na mga taong aking kinakatawan. Nangyari po ito sa krus ng Kalbaryo na kung saan tinanggap ko ang buong hatol mo dahil ikaw ay banal. At bagamat ako'y walang kasalanan, inako ko ang kanilang kasalanan. Dinala ko sa aking katawan. Binigyan mo ako ng katawang lupa, kasabay ng aking pagka-Diyos, tunay na Diyos at tunay na tao, upang ako ang humarap ng hatol mo, upang ako ang tumanggap at sumaid ng iyong galit sa mga taong ito na ibinigay mo sa akin. Kaya meron silang dakilang pinakapunong pare. Meron tayong kinatawan, mga minamahal na tupa ng ating Panginoon. At siya'y walang iba kundi si Jesus, na hindi lamang tao, ngunit anak ng Diyos. Nagsabay ang kanyang pagiging Diyos at pagiging tao nung siya'y narito sa lupa sa kanyang persona mismo. Sa madaling salita, nung sinabi ng salita ni Juan, ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Juan, and the Word became flesh and dwelt among us. The Word became flesh and dwelt among us in order to be the one to offer on your behalf. Sa halip na ikaw ang pag-alayin ng iyong sariling buhay at ikaw yung magpakailanman magdusa dahil nagkasala ka na magpakailanman sa magpakailanmang Diyos, si Kristo ang tumanggap nun dahil walang hanggan ang kanyang halaga. Siya ang ipinambili sa atin ng ating Diyos Ama sa kabila ng ating pagiging mga basura at walang presyo at kabuluhan sa harapan niya ng dahil sa ating mga kasalanan. Sabi nga sa Hebrews 9:11-12, pertaining specifically to what Christ has done nung siya ay nandoon sa kalangitan, sa harap ng Diyos, ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapunong pari ng mabubuting bagay na narito na, at siya'y naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila. Walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyon ay sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Eternal salvation. Mga kapatid, at ito yung naging establishment ng New Covenant which we are celebrating today as we partake of the elements of the Lord's Supper. Sabi nga ni Arthur Pink, again sa kanyang aklat na Divine Covenants, I quote in Tagalog, ang bagong tipan ay pinagtibay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, itinatag ito sa kanyang katwiran at ipinagkakaloob ito sa pamamagitan ng kanyang pagkapari. Whenever we hear Jesus Christ as our great high priest, isa sa mga tatlong opisina in his mediatorial office, which is the office of priesthood, na kung saan ay sabi nga doon sa nakaraan nating Theotalk from Pastor Will, which is true, ito ay tinatawag na siya ang mediator of righteousness na established din sa pamamagitan ng pagkapari ng ating Panginoong Hesukristo ang bagong tipan. Noong nakaraang buwan, tinalakay natin ang bagong tipan at sinigurado ng kamatayan ni Kristo na ang mga kalakip na mamamana natin na nakalagay sa bagong tipan ay ating matanggap. At ito muling ipinapahayag sa atin at pinipresenta ang ating Panginoong Hesukristo. Bagaman hindi binanggit dito yung mga salitang bagong tipan, pero sa tuwing ating makikita na siya'y dakilang pinakapunong pari, let the New Covenant also echo in our minds. May minana ka na buhay na walang hanggan, kalakip ng bagong tipan dahil lang dakilang pinakapunong pari natin. Natapos na ang ginawa niya. Pumasok na siya sa kalangitan. Namatay na siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Muli na siyang nabuhay, hindi na muling mamamatay at buhay magpakailanman. At ang hinihintay natin dahil siya'y buhay ay ang kanyang muling pagparito. Again, Arthur Pink from the same book, I quote in Tagalog, ang paghalili ni Kristo sa lugar ng kanyang mga tao, ang pagpapasan niya ng kanilang mga kasalanan at ang pagkakaloob ng kanyang katwiran sa kanila, ang siyang pangunahing katotohanan ng Ebanghelyo. Mga minamahal na tupa, at ang mga hinahangad natin maging tupa na narito at maaaring makapakinig ng mensaheng ito, ito po ang Ebanghelyo. Ang pag-aalay ng pinakapunong paring dakila na si Hesukristo on behalf of those who will repent of their sins and believe in Him. At ang paanyayang ito habang siya ay hindi pumaparito at bumabalik at habang ikaw ay may hininga pang ibinibigay niya at buhay at kalakasan.
Ikaw binibigyan niya ng pagkakataon at patuloy na paanya na ikaw magsisi sa iyong mga kasalanan at sumampalataya ka sa dakilang pinakapunong pari para sa iyong kaligtasan. Upang anuman ang maging hamon ng iyong buhay, ikaw ay makatamo ng katatagan. Dahil ang ating Panginoon na naghihimok na magpakatatag tayo dahil sa tinapos na gawain ng Panginoong Hesukristo ay patuloy na nagtutustos ng ating kinakailangang biyaya upang yung kanyang panawagan sa atin na magpakatatag ay tunay na maging realidad sa ating buhay. When the Lord commands something, the Lord grants sustaining grace for that to happen. Ang pagpakatatag ay hindi lamang pangako, hindi lamang utos, ngunit isang bagay na tinutustusan ng Diyos. Kaya never a true Christian would remain unchanged. Never a true Christian would remain weak, though may weakness pa rin mananatili sa kanya. Ito'y dahil sa ang mga benepisyo ng kalakasan at pagpapakatatag ay kabilang sa mga sinikure sa atin ng ating dakilang pinakapunong pari. Nawa kayo rin ay makasumpong ng kaligtasan mula sa dakilang pinakapunong pari, ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga ng writer ng Hebrews in Hebrews 9:14, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. That's why in connection to our text several weeks ago, ang bawat alipin na binili ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi na dapat paalipin pa sa tao. Tayo ay binili upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Ang punong paring napakadakila na pumasok sa harapan ng Diyos na namatay nung siya'y nasa krus ay muling nabuhay at hanggang ngayon ay buhay na buhay. At makikita natin yan as we proceed at our second point, ang pakikiramay ni Kristo sa mga pinanghihinaang Kristiyano. Kung tinignan natin ang paalala ng ginawa ni Kristo, ngayon titingnan natin ang patuloy niyang ginagawa. Napakaganda ng ginagawa ng author ng Hebrews dito, napakagandang pagpapala para sa mga Kristiyano na magninilay-nilay sa mga talata na ito. Ang sabi rito, ang ating, yun pa rin possessive, possessive pa din. Possessive by grace. Ang ating pinakapunong paring ito ay the word na ginamit sa MBB is nakakaunawa. In some Tagalog translations, ang ginamit is nakikiramay. The Greek word is sympateo, na ang ibig sabihin, he sympathizes. He does not only understand, but he goes with them. He does not only feel them, but be with them. Not just to feel the pain with his people, but also to ease the pain of his people. Napakagandang paalala nito sa atin. Kumbaga parang in connection doon sa ating mga nakaraang talata, hindi lamang tayo pinagkakalooban ng ating mga kalagayan, anong sabi? Sinasamahan din tayo. Bakit? Dahil may pinakapunong paring tayo na na nakikiramay sa atin. Meron siyang tunay na pakikiramay. Hindi lamang siya pag sinabing siya ay nakikiramay, yung sasabi lang, nakikiramay ako sa iyo. Alam nyo, the word itself is so comforting. Lalo na pagka tayo ay may pinagdaraan, and then there are other people who would genuinely say, ako'y nakikiramay sa iyo. I feel you. But it is another thing for that people or for those people who said, I feel you, to really be with us and help us out to ease out the pain. Ang ginagawa sa atin ng ating Panginoon ay mas higit pa doon. Ito'y pinatunayang paulit-ulit ng kasulatan sa kasaysayan ng pagparito ng Panginoong Hesukristo na ang salita ay nagkatawang tao. Nakita natin kung paano siya nakisama sa kanyang mga tinawag na apostol at sa kanyang mga naging alagad, kung paanong all the way. At ang tinutukoy ditong nakakaunawa sa ating mga kahinaan, ang kahinaan ditong tinutukoy, kagaya na binanggit ko kanina, ay yung mga nananatiling kasalanan. Dahil nung narrative, nung context na ating tinitingnan ngayon. Dahil inirelate ito sa tukso na pinagdaanan ng ating Panginoon, na bagamat nakaranas siya ng tukso kagaya natin, ngunit hindi niya tayo kagaya, tayo nagkakasala, siya ay kailanmay hindi nagkasala. So with regards to our remaining sin, with our remaining weaknesses, alam nyo,
Nakakaantig ang ginagawa dito ng ating Haring Pastol na patuloy niyang ginagawa. He does not condemn. Siya yung may karapatan na paghanapan tayo. Dahil siya ang may binigay eh. Diba buhay niya yung binigay niya? Kung mayroon mang may karapatang sumbatan ka at sumbatan ako, matapos tayong iligtas sa yun. Pero nakalagay dito ang kanyang patuloy na gawain ay yung gawain ng pakikiramay. He sympathizes. Nakakaunawa siya. A bruised reed I will not break. Matthew 12:20, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, broken na kayo, I will not break you. Sa Tagalog nung reed, kung hindi nyo alam, tambo. Alam niyo mo yung tambo, di ba? Sabi niya, ang tambo na marupok ay hindi ko dudurugin. Hindi nito sinasabi that, ay, may excuse ako magkasala. Dahil ano man ang gawin ko, pakikiramahin ako ng Diyos. Kung ganyan ni Kristo, kung ganyan ang ating mentalidad, ay baka wala ka ng kaligtasan na tinapos na gawa ni Kristo. Magsisikat, sumampalataya, hindi ganyan ang mentalidad ng isang tao na bagamat nagkakasala pa matapos tubusin, ay hindi dapat umaabuso sa biyaya at pag-unawa at pakikiramay ng ating Panginoon sa ating mga kahinaan. Hindi ganyan ang itinuturo ng mga talata. Ang itinuturo ng mga talata dito ay upang tayo sumunod, magpakatatag, wag po kumompormiso ano man ang intensity ng tukso at ating pinagdaraanan. May punong paring pumasok at nag-alit, tapos na yon. At may punong paring patuloy na nakikiramay, sinasamahan ka maging sa iyong mga kahinaan. At ikaw ay tinutulungan. Tayo ay tinutulungan sa ating mga kahinaan. At kaya sa lihito mong makatutulong ay dahil hindi naman siya talaga hindi pamilyar sa dinaranas mo. Kagaya mo at kagaya ko, siya rin ay tinukso sa lahat ng paraan. Na bagamat hindi makapenetrate sa kalooban ni Jesus Christ, kaya siya walang kapasidad magkasala. And by the way, I would like to acknowledge and to give credit to those who have helped me understand the impeccability of Christ. Kaya nabago ang aking isip, hindi dahil sa inaamin ko ako'y nagkamali. May mga taong ginamit ang Diyos na aking kamanggagawa upang ako'y maliwanagan sa further na pagninilay. Tunay nga, masasabi ko pa rin totoo ang tagumpay. Kahit si Jesucristo ay walang kapasidad magkasala. Dahil wala man siyang kapasidad magkasala, hindi natin pwedeng itanggi ang realidad ng mga tukso na kanyang dinanas kagaya natin. It may not come into himself to penetrate him, but the external realities of that temptation is very real. Kaya nga sabi ni Stephen Wellum sa kanyang isinulat na Could Christ Could Have Sinned, and I quote in Tagalog, dapat nating matibay na igiit ang realidad ng mga tukso ni Kristo. Ngunit hindi natin dapat ipagkapareho ang kanyang mga tukso sa atin sa lahat ng aspeto. Bakit? Sapagkat gaano man siya kahawig natin, siya rin ay ganap na natatangi at ang kanyang mga tukso ay sumasalamin sa katotohanan ito. Hindi tulad natin sa ating nabuwal na kalagayan, si Kristo ay walang likas na hilig sa kasalanan at walang pagmamahal dito. Ang tukso na kanyang hinarap ay natatangi sa kanya bilang anak ng Diyos at ito rin ay natatangi sa kanya bilang tagapasan ng ating mga kasalanan. And he goes on to say on a different paragraph, same article, sabi niya, ngunit may higit pa sa pagkakakilanlan ni Jesus, lalo na kung iisipin natin kung sino ang nagkatawang tao. Si Jesus ay hindi lamang isang panibagong Adan o maging isang mas dakilang Adan na pinuspos ng Espiritu. Siya ang huling Adan, ang ulo ng bagong sangnilikha, ang Diyos anak na nagkatawang tao, at bilang anak ng Diyos, hindi siya maaaring magkasala o bumigay sa tukso. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring magkasala. Sa likod ng pahayag na ito ay ang katotohanan ng kasalanan na igawa ng isang persona, hindi ng kalikasan, at sa kaso ni Kristo, siya ay ang walang hanggang anak ng Diyos. Si Kristo ay isang persona na may dalawang kalikasan, Diyos at tao. At dahil ang pagkakasala ay ginagawa ng persona at hindi ng kalikasan, dahil sa persona ni Kristo, ito yung tunay na Diyos at tunay na tao. Si Kristo sa kanyang persona ay hindi maaaring magkasala. Because to say that the person of Christ could sin is to say that the deity nature of Christ can sin.
and God cannot sin. And because the God-man is operating simultaneously at the same time in the one person, and the person is the one who sins, not the nature, Christ is impeccable, but the reality of His temptations are real. Kaya hindi natin pwedeng pagbintangan si Kristo na hindi mo ako pwedeng paghanapan kasi hindi ka naman nagkakasala. Pero ang ating Panginoon, kaya siya nakikiramay dahil na-experience niya kung paano yung realidad na natuksuhin. He never gave in, and the temptation never penetrated, but nonetheless, He understands, He knows, He has the experience. He has the experience. At kahit siya nasa langit na ngayon, patuloy pa rin ang kanyang pakikiramay sa atin. Huwag natin masyadong kainggitan yung mga apostol nung kanyang panahon, hindi kasi kasama niya ang mga apostol. Pero the point is, makakasama din naman natin siya balang araw ng mukhaan, ngunit sa panahon natin ngayon, we can savor yung pakikiramay at simpatya sa atin ng ating Panginoon sa panahong tayo nasa panahon ng panghihina sa ating mga pagkakasala. Sabi nga ni Thomas Goodwin from his book, The Heart of Christ in Heaven Towards Sinners on Earth, si Kristo na ngayon nasa langit, nakaupo sa kanan ng Diyos at namamagitan para sa atin kung paano ang kanyang puso'y naaantig at puspos ng biyaya tungo sa mga makasalanan sa lupa na lumalapit sa kanya. Kung gaano siya kahandang tumanggap sa kanila, kung gaano siya kagalak na tanggapin sila, at kung gaano siya kahabag at maawain sa kanila sa lahat ng kanilang kahinaan, maging sa kanilang mga kasalanan at mga pagdurusa. And in application, that's why since we have a great high priest who sympathizes, who understands, even in our weakness, at siya rin na mismo nagsabi, a bruised reed I will not break. Ganon din natin nawa tratuhin ng isa't isa. Kapag tayo ay may mga kapatid na namamataang nasa panahon ng pagkakasala, that instead na pairali natin at padala tayo o patangay tayo sa tukso ni Satanas to be condemning of them. Just as our great high priest would never condemn them, may we never condemn them as well or treat them as if they are different from us. Na sila'y kakaiba, na parang hindi na sila anak ng Diyos nang dahil lang nasa panahon sila ng kahinaan, na tayo rin naman ay dadanas at dadanas sa mga panahon ng panghihina. At sa mga panahon ngayon, patuloy tayo nga akayin ni Kristo, mga kapatid, mga minamahal niyang tupa. Dahil siya man ay tinukso, bagamat hindi nagkasala. Sabi nga ni Richard Sibbes, ito yung pinaka-paborito kong Puritan from his book, The Bruised Reed. Christ's office is to heal and not to condemn, to bind up wounds, not to give a deadly wound. And he goes on to say on a different chapter, sabi niya, Christ will not break the bruised reed nor quench the smoking flax, but will heal them and make them flourish. Dahil may pagkilala siya, again on the same chapter from Richard Sibbes, a Christian's life is not a smooth road, but a path full of crosses and bruises. Yet Christ is near to heal and comfort. Yan ang mga ginagawa sa atin ng ating Haring Pastor. Yan ang patuloy niyang ginagawa pang hanggang ngayon. Kaya in every awareness of sin, and then at the same time, in every awareness of victory, isa lang ang dahilan. Christ remains with you or to be with you. Christ remains to sympathize with you. He understands, even He does not approve of sin, but He understands that we have remaining weakness. That's why He is there to guide us and to walk us through with Him. At sa bawat kamalayan mo, without necessarily being proud of yourself because it was never you in the first place, ng iyong mga nagiging kalaguan, always remember it is because Christ remains sympathizing with you. Kaya natin masasabing dakila ang ating pinakapunong pari, because He remains to be what? He remains to be up close and personal, without necessarily in a physical sense, but in a spiritual way, He remains to be. The sinless one is able to sympathize in our weakness
is able to guide us through to overcome our weakness of sin, to bring us to further sanctification, becoming more and more like Him. Bakit? Dahil kagaya ng sabi ng writer ng Hebrews in Hebrews 2:18, palibasay naranasan niyang tuksuhin, siya'y may kakayahang tumulong sa mga tinutukso. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay nakakaranas sa mga panahon na napaka-intense ng tukso, na talagang ang ginagawa ni Satan ay nilalagyan niya ng asin ang iyong bukas na sugat ng kahinaan ng kasalanan. Binubudburan niya for you to react, to respond, to abide by Him. When Satan is pressing until it hurts in order for you to give in to any temptation, tandaan nyo, may nakikiramay na Kristo. At dahil nakikiramay si Kristong patuloy, ito pa nagpapadakila sa Kanya. Patuloy tayong hinihimok ng salita niya na lumapit sa Kanya. Ang lapit ni Kristo sa iyo, whether you believe it or not. Ang sabi ni Kristo, malapit ako, nakikiramay ako, kaya lumapit ka. Kaya sabi ng writer ng Hebrews, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono. At yun yung ating ikatlong tatalakayin, ang pagsalalay kay Kristo ng mga pinalalapit na Kristiyano. Naroon yung pagsalalay kay Kristo dahil hindi tayo makalalapit sa trono ng Diyos kung hindi natapos ang pag-aalay ni Kristo at kung hindi patuloy na nakikiramay si Kristo. And in light of His two works, His finished one and His ongoing one, we can come boldly unto the throne of grace with confidence, may kumpiyansa. Bakit? Kasi nag-alay na. Nilinis ka na, tanggap ka na ng Diyos, at mayroon pang Kristo na humahakay sa iyo, na sa kabila ng iyong kahinaan, He remains to be interceding with you so that you will be saved to the uttermost, and He remains to be close with you, na kung paanong nung si Pedro ay talagang nagkaroon ng kamalayan ng kanyang napakakarumal-dumal na pagtatraidor kay Kristo, anong sabi ni Kristo? Siya mismo ang nag-restore sa kanya. Halika, lumapit ka. Gusto mo mang isda? Kainin natin yung mga almusal na yan. Yung mga pinamingwit mo. Kung tutusin, idolatrous ang ginagawa doon o mali ang ginagawa doon ni Pedro. Hindi naman siya kaya bumalik sa pangingisda upang mangisda. Gusto niyang bumalik sa dati niyang buhay dahil nawawalan siya. Kumbaga dahil sa ginawa niyang kasalanan na kanya nagiging pagtugon is false humility. Hindi na ako maaaring magsilbi sa aking idininay ng 3 beses na haring pastor. Kaya ginawa ng haring pastor, kainin natin yung mga pinamingwit mo. Not to excuse Peter of what he was doing, which was sinful, but to restore him. I understand. You love me. I know that you do. Now feed my sheep. Yun yung sinabi ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo kay Pedro. Pero ano mapapansin nyo sa ginawa ni Pedro doon? Siya ay tinawag lumapit at siya ay lumapit. Yun yung problema natin minsan. Kung ating isipin mabuti, kung kailan tayo ay dapat lumapit dahil may namamalayan tayong mga kahinaan, saka tayo lumalayo. And then we are giving expressions of false humility saying, babalik ako, ayusin ko muna ang sarili ko. Pero hindi ganun ang sinasabi sa atin ng kasulatan . At kasama yun sa mga ginagawa sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng bagong tipan na ating ipagdiriwang maya-maya lang. Kaya ang sabi dito, tingnan nyo, para ito'y sabihin ng mga breathed out words of God, huwag tayong mag-atubili. Nagdadalawang isip ka, huwag kang mag-atubili. Kanino galing yun? Salita po ng Diyos. Yun ang kailangan nating tandaan, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng Hindi lang business sinabing the exalted God. Totoo naman, He is exalted, He is lofty. Wala siyang katulad. Pero the appeal is based upon His attributes of goodness. Sa trono ng ng hari, totoo, pero ng mahabaging Diyos. Compassionate is our King. Upang makamtan natin ng habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Hindi nyo ba napapansin, mga minamahal na tupa ng Panginoon?
Sa tuwing tayo ay may kamalayan ng kahinaan at gusto man naman talaga nating magbago at maka-overcome ng mga bagay at kasalanan ngayon. Pero sa panahong tayo ay tumatangging lumapit at sa halip na tayo lumapit, gumagawa tayo ng sarili nating paraan, hindi muna tayo sumisimba minsan o di kaya na may kung ano-ano pang ginagawa natin na hindi paglapit sa Diyos. Ano nangyayari? Nagkakaroon ba ng pagprogreso? Ang sagot ay wala. Pwede nating linlangin ang ating mga sarili. Maaaring sa ilang saglit ay may mabagong kaunti, pero it will never be a lasting change unless it is a change because of drawing near to Christ. Unless it is a change because of drawing closer to the throne of grace ng ating mahabaging Diyos. Kaya nga sabi rito, alam nyo kaya ay binigay ng Diyos ang iba't ibang kasangkapan ng biyaya. Iyon ay mga kaparaanan, pribado man o publiko, upang magkaroon tayo ng paglapit sa Kanya, lalo na sa oras ng pangangailangan. At alam ko yung oras o panahon ng pangangailangan could be applied to many things, common grace or redemptive. Pero let's stick first to the immediate context dahil sin ang pinag-uusapan. Sa oras ng pangangailangan na tayo nangangailangan ng tulong upang magtagumpay o magkaroon ng paglaban at paglago tungo sa pag-iwas sa isang kasalanan at paglago sa inaasahang buhay sa atin kay Hesukristo. Pag namamataan natin yung pangangailangan na yun, tayo ay kay Kristo lumapit. We have His Word, very, very accessible to us compared to the people before. Nung panahong ito ay sumulat ng Hebreo, they don't have the compiled scripture. They have separate scrolls, but we can carry around our Bibles using our smartphones today. And we could pray anywhere, at any time. And those gestures, mga minamahal na tupa, ay pinagkaloob sa iyong mga regalo ng kasangkapan ng biyaya upang makalapit ka sa Diyos. Upang makalapit ka, hindi ka lang basta lumalapit ka mismo sa trono niya. Sa trono ng kanyang biyaya. Kaya tayo makakalapit ay dahil inilapit tayo. Kaya tayo makakalapit dahil nilapitan muna tayo. Kaya tayo maaaring makisama ay dahil pinakikisamahan tayo ni Kristo. Kaya tayo ay makadadaing din ay dahil nakikiramay siya na nag-iimbita sa atin na lumapit sa Kanya. Pansinin niyo mga minamahal na tupa na napakatindi ng malasakit sa atin ni Kristo na sa pamamagitan niya ay ilapit tayo at himukin tayong lumapit sa trono ng Diyos. Isipin mo ang nananatili pang kasalanan sa iyo at sa akin. At isipin mo kung sino ang Kristo na nag-aanyaya sa iyo. Siya'y banal. Tinukso sa lahat ng paraan, ngunit walang pagkakasala. Ang banal bang Diyos ay aasahan mo mag-iimbita ng mga nagkakasalang tao? Pero dahil ang apela ay sa tinapos ng gawa ni Kristo, bagamat may nananatiling kasalanan sa atin, we are justified while remaining as sinners. At kahit may nananatiling kasalanan, ang paanyaya sa iyo ay lumapit ka ng walang pag-aatubili. Para imbitahin ka ng dakilang Diyos na lumapit sa Kanya, napakatindi noon. Kung ang mga hinahangaan mong tao, ng mga celebrities ay yakagin kang lumapit, karipas ka na sigurado. Pero baliwala ang mga tao ngayon kumpara kay Hesukristo. It echoes the heart of Christ in heaven. Ganyan talaga ang puso ni Kristo Alam kong salvific ang context nito, pero alam nyo si Kristo noong mga panahon, nung napapansin niyang hirap na ang bayang Israel sa pagsunod sa kautusan dahil they treat works of the law as the means to be justified. Dahil sa maling pagtuturo ng mga Pariseo, anong sabi ni Kristo? Halika kayo't lumapit kayo sa akin. You who are weary and heavy laden, and I will give you what? I will give you rest. Yun din ang context ng Hebrews 4.
yung kapahingahan ating matatamo kay Kristo. Kaya nga mga kapatid, let us take heed of Hebrews 10:19-23. Kaya nga mga kapatid, tayo malaya na makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay tapat. Lagi niyong tandaan din na sa panahon ng pagkakasala, dapat lamang talaga tayong lumapit kay Kristo sapagkat may pangako din in 1 Corinthians 10:13, ang bawat tuksong nakaranasan ninyo ay pawang karaniwan sa tao, ngunit tapat ang Diyos. At hindi niya hahayaang kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip ng tukso ay magbibigay siya ng paraan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayanan. All the more reason to come close to Jesus Christ. At sa atin pong pagtatapos, mga minamahal na tupa ng ating Panginoon, sa pagkain at pag-inom natin ng mga kasangkapan ng banal na hapunan, alalahanin mong may dakilang punong pari, ang Panginoong Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay sa Diyos para sa iyong kaligtasan. May dakilang punong pari, ang Panginoong Hesukristo na laging nakikiramay sa iyo sa mga nalalabi mong kahinaan. May dakilang punong pari, ang Panginoong Hesukristo na naghihimok at nagbibigay daan sa iyo na lumapit sa Diyos upang makamtan ang kanyang patuloy na kahabagan. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Alalahanin nating mabuti as we partake of the elements of the Lord's Supper. Great indeed is our chief high priest, for he is offered for you. He really cares for you. And he wants you near. Gusto niya tayong lahat ay malapit. Para habang inaalala natin sa ating pagkain at pag-inom ng mga elemento ng banal na hapunan, alam nyo, kasama sa mga pangako na inaalala natin sa banal na hapunan, doon makikita talaga na Christ wants us near and He cares. Dahil kasama sa inaalala natin sa banal na hapunan ay ang pangako ng muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Doon natin maranasan ng kahustuhan na talagang gusto tayong malapit ng ating Haring Pastol sa Kanya. Ng ating Haring Pastol sa Kanyang sarili. Darating ang panahon na siya ay dadapong muli. Ikaw ang pupuntahan. At ako ang pupuntahan. Kaya sa panahong kasalukuyan, nawawag tayong mag-atubili, tayong lahat, na lumapit sa trono ng ating mahabaging Diyos. Sana po ang mga bagay na ito na ating pinagnilay-nilayan ngayon ay magdala sa atin ng biyaya at ng kapayapaan. Tayo po ay manalangin bilang pagsasalamat sa Diyos sa Kanyang salita at sa paghahanda na rin natin sa banal na hapunan. Namin pong dakila at mabuting Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga bagay na paalala ng iyong salita para sa kapahingahan at paglago ng aming mga espiritu. Help us to come near to you dahil una sa lahat, tapos na ang ginawa ni Kristo at patuloy ang kanyang malasakit sa amin magpaghanggang ngayon. O aming Panginoong Diyos, sana mga bagay na ito ay magdulot sa amin ng paglago pa sa pagmamahal sa iyo habang kami patuloy mong mapagbiyayang pinalalapit sa iyong trono dahil sa iyong anak na si Hesukristo. Sana kami lumago sa kabanalan. Sa aming pakikibahagi po ng banal na hapunan, tulungan po kami na maging magalakin at payapa ang aming diwa, ang aming puso, ang lahat-lahat sa amin. Upang kami ay mapuspos ng iyong pag-ibig habang hinihintay namin ang panahon ng aming mukha ang pagharap sa iyo. Aming Panginoong Diyos, help us to be united also as a church. Help us to care for one another even in times of weakness and in sin. Kagaya ng pagmamalasakit at pagmamahal sa amin ng amin pong Panginoong Hesukristo. Ikaw po nawa ang maitaas at maluwalhati sa mga bagay nito, aming Panginoong Diyos. Ito po ipasasalamat namin sa panalangin ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen
and amen. Sa mga minamahal na tupa, lahat po ay manalangin. Tayo po muna ay magnilay-nilay habang naghahanda tayo sa pangkibahagi sa banal. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.